Ang mga aralin sa video na ito ay una, ano ang tekstong multimodal? Ikalawa, ano ang mga konsiderasyong etikal sa pagbabahagi ng tekstong multimodal? Marahil ang ilan sa inyo ay batid kung ano ang multimodal. Palawakin pa natin at aralin kung ano nga ba ito at ano ang layunin nito. Ang tekstong multimodal ay isang uri ng teksto na gumagamit ng higit sa isang paraan o moda ng komunikasyon upang maiparating ang mensahe. Hindi lamang ito nakabatay sa mga nakasulat na salita, kundi sinasamahan din ng larawan, tunog, kilos, kulay, galaw at iba pang biswal o pandinig na elemento upang maging mas malinaw, kawili-wili at epektibo ang pagpapahayag ng ideya. Narito ang mga uri ng tekstong multimodal. Una, video presentation. Ikalawa, infographic. Ikatlo, digital poster. Ikaapat, PowerPoint presentation. Ikalima, pelikula. At ang panghuli, advertisement. Ang mga nabanggit ay mga tekstong multimodal sapagkat pinagsasama-sama nito ang teksto o salita, larawan, tunog at galaw sa iisang presentasyon upang mas malinaw na maiparating ang mensahe o nais na ipabatid. Ang multimodal na teksto ay may layunin. Ito ay upang mapahusay ang pag-unawa at mapukaw ang interes ng mga tagapanood o mambabasa sa tulong ng iba't ibang anyo ng media. Sa ganitong paraan, mas nagiging malalim at makabuluhan ang mensaheng nais iparating. Dumako naman tayo sa mga konsiderasyong etikal sa pagbabahagi ng tekstong multimodal. Unawain muna natin ano nga ba itong etikal sa pagbabahagi. Ang etika sa pagbabahagi ng tekstong multimodal ay tumutukoy sa mga tamang asal, responsibilidad at paggalang na dapat isaalang-alang kapag lumilikha o nagbabahagi ng ganitong uri ng teksto. Mahalaga ito upang maiwasan ang pangungopya, maling impormasyon at paglabag sa karapatan ng iba. Unang bilang, paggalang sa karapatang-ari o copyright. Ang bawat likha ay may-ari, kaya't kailangang banggitin ang pinagmulan upang maiwasan ang plagiarism o pag-angkin sa gawa ng iba. Dapat hindi basta-basta kinokopya o ginagamit ang mga larawan, video, musika o ideya ng iba nang walang pahintulot o tamang pagkilala. Ikalawa, katotohanan at kawastuhan ng impormasyon. Tiyaking tama, totoo at mapagkakatiwalaan ang mga impormasyong ibinabahagi. Ang maling datos o fake news ay maaaring makasira sa reputasyon ng iba at magdulot ng maling pag-unawa sa mga manonood. Ikatlo, paggalang sa privacy at dignidad ng tao. Huwag magbahagi ng larawan, video o impormasyon ng isang tao nang walang pahintulot. Ang bawat individual ay may karapatang mapangalagaan ang kanilang pribadong buhay at pagkatao. Ang hindi paggalang dito ay maaaring magdulot ng kahihiyan o panganib. Ikaapat, pagpapanatili ng sensitibong nilalaman. Iwasan ang mga mapanira, marahas, malaswa o diskriminasyong nilalaman sa anumang anyo ng multimodal na teksto. Ang ganitong nilalaman ay maaaring magdulot ng emosyonal na pinsala o maling pag-uugali sa mga tagapanood. Ikalima, pagiging responsable sa paggamit ng media. Gumamit ng mga platform at teknolohiya sa tamang paraan at iwasan ang panlilinlang o pagmamanipula ng impormasyon.
Ang pagiging responsable sa paggamit ng media ay nagpapakita ng integridad at profesionalismo sa paggawa at pagbabahagi ng mga material. Ang tekstong multimodal ay pinagsamang porma ng komunikasyon, salita, larawan, tunog, kilos at iba pa upang mas epektibong maipahayag ang mensahe. Ngunit sa paggamit at pagbabahagi nito, kailangan nating maging etikal, mapanuri at responsable upang mapanatili ang katotohanan, respeto at kabutihang asal sa digital na mundo. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.